mga plunder, mga elements ng plunder charge. Ito ay supplemental lang, no? Lalo na yung sa 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file niya ng mga civil society organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan noong mga aligasyon ni Mr. Camille Magdiaga. So, lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung ibinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. At bukod pa riyan, marami pang iba pang mga charges, mga graph, na napakaliwanag na violation ni Sara Duterte. Sir, dami what does that say? So dito nga natin makikita kasi ito nung lumabas ng Quadcom hearings, hindi nabigyan ng emphasis. Sa sobrang dami ng mga anomalya, hindi nabigyan ng emphasis. Kaya raw ngayon, dahil dito sa complaint na na-file ngayon namin, kasama ang the silent majority, ay pinapakita natin, hinihimay natin isa-isa ng publiko at ng media. Sir, the Vice President remains very popular po, as shown by recent surveys, way more popular than the President, despite this complaints of plunder, graft, malversation. Sa tingin nyo, ano yung dahilan? Bakit popular pa rin si Vice President? Given these very serious allegations, ano ba yung dapat maintindihan pa ng tao o yung dapat maunawaan nila? Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurako at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamula sila. At dagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared noong unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay hindi hamon na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga evidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang link sa social media, mag-aakusa, kagaya ng ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, marami nang magulat pa rin. Parang nagkakaroon na yung fatigue. Parang nagkakaroon na po ng fatigue kasi parang kaliwan ka na yung kasampa ng mga kaso sa different government officials. So, bakit po sa tingin nyo kailangan na mapanagot yung mga government official na katulad ni Vice President Sara Duterte dito sa mga alleged anomalies niya sa Department of Education? Unang-una, hindi tayo naniniwala na meron ng fatigue yung taong bayan sa mga kasong pinafile. In fact, mas gusto nila na meron mga nagpa-file ng kaso para na i-expose yung mga tiwali na opisyal. At para lang ma-highlight natin ito, kung gaano kabigat yung kaso na ipinail natin ngayon, kung ikukumpara natin yan dun sa ipinail na kaso at nakapagpakulong kay former Senator Bong Revilla, 90 million pesos na flood control project ang Basinano. Pero bago lang yun na-file. Pero ito, last year pa ito lumabas at yung mga aligasyon ko yung iba nga 2016 pa. Pero hindi tinututukan. Bilyon-bilyon ito. Bilyon-bilyon na pagnanakaw. At doon nga dito sa pamamagitan nito,
Kaya nananawagan din tayo kay Ombudsman Boy Quinilla na bigyan ng atensyon. Itong mga kasong ipinail na ito, mas malaki dihamak na pagnanakaw itong ginawa. At isang paraan nito na mabuksan na rin yung mga bank accounts kasi merong memorandum of agreement ang Ombudsman with the AMLAC na kung saan lahat ng flag transactions ni Sara Duterte, Manscarpio at iba pang mga akusado ay pwedeng makuha sa AMLAC. Dito makikita yung nakita na natin noon. In fact, may kopya na yung Ombudsman noon na bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daan-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, binala natin sa Senador, ang sasabihin na naman nila dito. yung impeachment, sa ating pagkakaalam, ay bukod dito sa pagpapile na ito. Magpapile yung iba't ibang civil society organizations ng impeachment case laban din kay Sara sa February 6 pag natapos na yung 1 year ba. Ang isasagot na naman nila dito, Senador, maagang politika dahil siya pa rin ang number 1 dun sa mga survey to be the front runner pagdating ng 2028. Ganyan na rin po yung sinabi nila noon nung iniimbestigahan namin si Vice President Binay. Pinapakilala ko lang sila sa taong bayan ng mga tiwala ito. Ngayon, hindi pwede kasi boboto na naman tayo ng mga tiwali. Di ba? Pag inakusahan na natin ng magnanakaw, ito may ebidensya ito, tapos binoto mo pa rin magnanakaw, tapos pag binakawat ka, dahil binoto mo, huwag ka magreklamo kasi alam mo na ng magnanakaw, sinabihan na rin. Binoto mo pa rin, tapos pag nakawa ka, lulusukin mo lang yun. Kaya ayoko umabot tayo sa gano'n. Dito na ngayon, nasa kamay na ng Ombudsman para mapatunayan na totoo yung aming mga aligasyon. Sir, yung sa Madriaga affidavit, yung criticism doon ay malabnaw ng mga aligasyon. Meron po ba kayong mga i-attach, evidence, documented evidence to support Madriaga's claim? Yung portion ng Madriaga allegation, doon sa pagbigay ng pera ni Kevin Nolasco sa kanya at binigay ko sa kanya. Yung documentary evidence doon, kasama na yun doon sa naunang na i-file na planted case noong December. Kasi yun yung mga Mary Grace Piatos, kung ano mga anomalous and spurious documents na ginamit para i-clear yung confidential funds na yun. Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon namin, 2.7 billion pesos yun nung siya ay mayor. So nagsimula yung nakawan nung mayor pala siya. Kaya makikita nyo yun, pag i-match nyo yun dun sa bank accounts niya, talagang sakto. At meron pang dagdag kasi nga tumatanggap sila sa isang drug lord sa amin. Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na ito, last year pa ito sa Quadcom, hindi pa umuusan. Itong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang, 90 million ang halaga. So, dito, out of fairness, and more importantly, accountability. No? Kasi siya yung Vice President. Vice President ng ating bansa, kailangan malaman ng mga kababayan namin na ano siya, na isa sa corrupt public official. Sa bank accounts, dito kasi, pagka binuksan ng bank accounts, o galing man lang doon sa mga transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang panahon ngayon, nagpapanggap sila na simple mga tao sila, simple pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyon-bilyon na pera nila Sara Duterte at Juan Salasio, eh siguro naman
bubuksan ng mga kababayan natin ang kanilang mata at tanggapin at dunugin ng mga tiwalinain ng mga tao. Sir, yung basis lang po nung 2.7 na confidential funds, misuse of confidential funds when she was vice mayor and mayor. Ano po yung naging basehan po ninyo bakit nakurakot itong, allegedly nakurakot po itong confi funds na to? Kasi I understand yung House Inquiry only covered confidential funds niya as VP and DepEd Secretary po. Meron ng earlier notice of disallowances dahil ghost employees ang ginagamit nila pang clear nitong confidential funds. Meron mga COA reports o ni-report na ito sa media, open source na ito. Tapos meron ding mga statement si Edgar Matubato at meron pa siyang payslip na isa sa mga ghost employee na Davao City. So, kahit kung random check tayo, 11,000 employees ang ginagamit nila pero mga non-existent, parang mga Mary Grace Pianos din, pareha sa bonus. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Meron tayo sarili ko. Meron tayong sarili cover sa kanya. Meron tayo. Sige. Pero tutukan mo tutukan. Kasi ano ito nasasabi. Naman. Thank you, sir. Sir, sorry. Sir, kahit ma'am yung first page lang. Para maiwanag yung first page. Saglit lang. Joke, saglit. Thank you. Ay, sorry. Sorry. Thank you. Kaya lumamamit na. Ayan mga kababayan, ngayon po natin yung sinabi ni Senator Sonny Trillanes hinggil nga po sa kasong i-file niya ngayon dito sa Ombudsman. Ito ay para sa posisyon, para matapos. Itong ombudsman complaint, ito ay para mapanagot siya criminally. Criminally, para sa generally ang nature ng impeachment is para administrative. Para pero ito, criminal. At may mga iba kami chinarge dito nung mayor pa siya. Natin society. Hindi pwede siya. Ilang years since becoming mayor. Ito, yung particularly yung pagkuha nila ng dividendo galing sa drug law from 2011 to 2013 yun, when she was mayor the first time. Managers check yun. So lalabas yun pagka kinuha na ito. Pagka nabuksan yung kanilang bank accounts, lalabas yun. Managers checks in their names. So maliwanag. Sir, meron ba tayong coordination dyan sa Attorney ni Madriaga? Meron tayong coordination dyan sa Attorney ni Madriaga. Nakuha natin yung mga statements. Yes. Sa kanila natin nakuha yung official. Yung parang handwritten niya na mga letter na inuugnay sa CPP. Yung nilabas niyang letter. Pero yung signed affidavit niya, yun ang ginamit. Yung nilabas na letter, yun lang. Walang bago from Madriaga. Wala. Pero pag
Pag nagkaroon ng impeachment trial, papatawag ka. From the Senate or from the Kulungan? Yeah. Sir, kumusta po yung brainstorm? Kasama po ba yung mga Baka mula ng tanong. Sige, tanong. Ibang grupo yun. Ngayon mga kababayan, magtatanong po ang kasama natin na si Stephen Lee. And then, magkakaroon sila ng meeting. Kapatid ni Bruce Lee. Kapatid ni Don Piting. Yung iba't ibang anti-Duterte groups para magkain sila. Ang mga kasos marami. Just po rito. Yes. Ganyan lang. Plano ko by July na sa next zona. Pag hindi pa rin siya sumitot doon, kailangan. Para, tuloy-tuloy yung offense. Sen, may tanong sa iyo yung ating mga kapatid sa social media. Sen. First question, Sen. So marami itong bigat sa... We are confident, hindi naman tayo sara na tinotolerate lang. Manarito yung banta niya kay President Marcos nang patayin niya. Hindi mo pwedeng basta-basta gawin lang yun. So kailangan may pananagutan yun. So kasama na yun. Pero yung mga mabibigat yun, yung mga nauna, yung mga bilyon-bilyon na pagnanakaw. Ibig sabihin, Sentry, ito po ay ano na, sigurado na po na may kalalagyan ng BP natin dito sa kaso na to. Sana. Kaya nananawagan tayo sa Ombudsman kay Ombudsman Boying Remulla na kung gaano kabilis yung ginawa nila sa mga flood control cases, lalo na dito kasi mas mabigat ito, mas malaking halaga. Bilyon ang halaga nito. Sen, Mr. Senator, if I know, ito yung first time na kasong isinampa kay Sara Duterte sa Ombudsman. Pangalawa po ito. Pero yung unang case na final noong December, nakafocus lang dun sa 650 million na confidential funds. So, ngayon, sinama pa rin namin yun, pero dinagdagan namin yung affidavit ni Madriaga. Kasi Meron pa tayo, Senator, na ina-anticipate aside from the two cases na pinayon sa Ombudsman dahil sa mga ebidensya na i-present na po ninyo, na-anticipate nyo ba na marami pa pong magpa-file ng kaso sa Ombudsman aside sa inyong mga pinay? Pwede pa po. Pero ito, ang dami na eh. Mga 24 na kaso po ito. Yung isang complaint, 24 charges. So, ano na yan? Sinakop na natin. Kung may makakaligtaan man kami, pwede pa rin po mag-file. Sir, para sa kaalaman ng lahat, isa na lang, upon filing, may timeline po ba na madidesisyonan po? Kasi alam natin na sa kamay na po ng Ombudsman, hindi po kaso na ito. But positive po ba kayo na within this year or in a span of time, magkakaroon po ng desisyon ang Ombudsman dahil sa bigat ng mga kaso na isinampa ninyo laban kay Sara Duterte? Yun po ang ating hinahangad. Kinukumpara lang natin doon sa final na kaso laban kay Senator Bong Revilla. Ilang linggo lang yun. Di ba kung kaya nyo gawin yun doon, dapat kaya nyo gawin to dito. Mabigat ito. Di ba? So yun po ang ano natin, hinahangad natin. Pero marami kasing pag-aaralan dito, maraming dokumento, pero may mga madadaling kaso. Ngayon kung maggagawa siya ng isang task force para tutukan lang to, mabilis yan. Sen, alam naman po natin na siyempre may mga taga-suporta rin si VP Sara Duterte. Pero gaano po kahalaga ito para sa kabuuan ng ating bansa itong hakbang na ginawa nyo ngayon? Ito sana, ito ang isang paraan natin para mamulat natin yung mga kababayan natin na kung hahantong ito sa korte, talagang makikita na nila lahat ng mga itinatago sikreto. Mas maganda na maagapan natin ngayon
kaysa maging presidente pa yan. Kung lang sila ulit, mabutol sila ulit, magiging presidente yan. Eh di pa paano? Di talagang bilyon-bilyon naman na nanakawin sa atin yan. Nagawa na nung tatay niya, sana wag nang maulit eh. Sir, bilang dating dating sundalo, parte ng Navy, gaano po kahalaga na ang susunod po nating leader ay may pinanindigan pagdating sa usapin ng West Philippine Sea? Napaka-importante nun kasi ito alam naman natin yung ginagawa doon sa mga mangingisda natin doon at saka any self-respecting state should defend its territory na hindi ka ba lang basta-basta binubuli. So, napaka-importante niyan. Nakita rin natin yung diferensya nung panahon ni Duterte at panahon ni President Marcos. Nung panahon na yun, hinahayaan sila mamayagpag. In fact, sinabi pa ni Duterte, huwag magpatrolya yung Coast Guard, maybe. Ngayon, nakita nyo kay President Marcos, pinaglalaban na yung ating soberanya, tapos pati yung karapatan ng mga mangingisda doon sa teritoryo na yun. Yun dapat ang magpatuloy. Yun po. At isa lang yan, hindi lang yun sa West Philippine Sea. Yung pagiging pro-China ng mga Duterte, nakita doon sa pagpasok ng mga Pogo at kung sino-sino pa. Di ba? Kaya ito, kaliwat ka ng krimen ang ginagawa na ngayon lang natin nadidiscover. Ang problema, dahil ngayon nadidiscover, ang iniisip ng mga kababayan natin, ang may pagkakasala yung Marcos administration. Eh galing yan noong buong. Paano hindi nadidiscover nun? Kasi kasabot sila sa lahat ng mga illegal. Illegal drugs, illegal gambling, yan, pogo na yan, isabong, lahat yan. Kasabot sila. Sen, tanong ko lang sa akin, siguradong iinit yung dugo ng mga social media influencers sa'yo at handa silang sisiraan ka. Handa ka bang magpakulong, handa ka bang may makulong na mga vloggers din sa kabila? Since 2016, ginagawa na nila sa akin yan. Ano yan? Merong karapatan, pero pagka lumagpas sila doon, may kalalagyan sila. So marami na tayong tinitignan ng mga influencers ng mga Duterte na tumawid doon sa guhit na yon at pag pinagpatuloy niyan, pwede naman tayo magkaso ulit laban sa kanila. Thank you po, sir. God bless. Ayan mga kababayan, narinig po natin, ayan ang sinabi. Malinaw na malinaw mga kababayan. Itong pahayag po ni Senator Sonny Trillanes, ayan, regarding dito po sa ating ayan. Dinagdagan lang nila dito. Ay, salamat. Thank you. Ano yung masasabi niyo? So ngayon naman, panibago naman, dinagdag din nila dito yung pagkakaroon kay PBB. Mga kababayan. Speaks yung mga banta. So dinagdag na rin. So malinaw na malinaw mga kababayan, malinaw na malinaw po. Wait lang. Picture mo rin kami. Sen, ako naman sen. Picture mo rin kami. Lakad niyo po ako sa Caloocan. Tingnan ko na to. Picture-picturean mga kababayan. Handa ka naman tanggalin ang patina yan. So, ayun mga kababayan, malinaw na malinaw po ang binitawan salita ng ating butihing senator at sigurado na marami na naman ang manggagalaiti sa galit, no, sa ating butihing former senator na kung saan ay, di ba, nabigyan ng parang na rin tayo nabibigyan ng katarungan pagka tayo po ay nakakasaksi
mga ganitong pag-file ng kaso, latag ng mga matitibay na ebidensya, no, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating live streaming dito po mismo sa Ombudsman, at magsama-sama po tayong muli at magkita-kita po tayo for another live streaming. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, of course, Berador Picua at your service. So, ito po ang inyong lingkod, Berador Picua, na nag-uulat dito po, no, sa Ombudsman. Maraming salamat, mga kababayan. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride.